December 5, 2024. Apostolic Job. This is your Papa Bot. I hope you started or if this is your first time to hear me, you do not have to watch me. Just put off your video and listen to my audio. This is very important. Apostolic Job today, Thursday, 20 days before Christmas. I hope you're fine, in good health, no? Naka-vlog tayo ngayon dahil maganda ang gising, walang vertigo. Mahirap na kung matanda, maraming nararamdaman, o baka siguro matagal na ito sakit ng katawan. Ngayon lang natin na pansin dahil hindi naman tayo busy at wala tayong ginagawa sa buhay except siguro mga maintenance at nararamdaman sa katawan. No? Naging pronounced, no? Naging significant yung mga signs and symptoms, pero nevertheless matanda na rin, marami na rin sakit. Kaya ang topic natin ngayon, health pa rin. Health, gratefulness to God. Holy Bible, yan, number 1. Hindi naman ako bitter, no? To say the least. Pag nag-comment ako sa religion nyo, see to it na you're following the right path, no? Hindi ko naman sinasabing mali ang mga religion nyo, baguhin lang. I-center mo na lang yan sa kay number 1, kay Jesus Christ. Huwag nyo nang palitan. Sabi ng iba, Jesus Christ daw, tao lang. Paano naging tao? Lang? Tao siya, pero hindi siya tao lang. Diyos siya. Nabudol kasi tayo ng mga propeta tingnan mo yung gate ko, unit tier. Unit tier. Ayan. hindi na unit team. Okay, so God bless our word today, or God bless our words today. God bless us all today. Good morning here in Southeast Asia and good evening there. 10:35 evening in the northern hemisphere. This is your Papa Bot, King of Hugot. Papa Bot is walang kwentang tao. But makinig kayo sa audio. Pag may premium kayo ng YouTube, pwedeng mag-block ang screen but you can still hear me talking. Importante ito. Huwag nyo akong baliwalain. Makinig lang kayo sa wisdom ni Papa Bot. Hindi tayo nagbibiro, hindi. Nire-record ko lang to dahil I have the chance to say it to you through this platform, through this medium, na kailangan natin na maiabot ang talagang magandang balita. When in terms to yung mahilig about righteousness, yung religion, ganyan. Papunta tayo sa school but idaan muna natin yung ating nursery, yung seedlings ko. Seedlings ng papaya, yung mga kinakain ko na papaya na morado, nilagay ko sa bagaso, sa pot.
nandyan na ang seedlings. Pwede nang itanim. Oh. Grabe yung mga motor, no? Parang jet plane. To think na anything can happen at split second. Pag gusto mo mabilis, sa hangin ka doon sa taas. Huwag dito sa lupa. Maraming obstacle ang lupa. Sa atin, kung pwede, super defensive yung maingat. We don't own that street. Yan. Philippines lang to. Salamat pala sa binilhan ko ng baro. Ito yung kahapon doon kay Gingging. Doon sa Barangay 2. Ha? Ano ba yung Barangay 2? Santo Niño. Okay. Harap lang ng Sormilyo Hardware. Ito naman siguro parang kahapon din to eh. Easy. Kalimutan ko yung hardware. Sorry sir. Kalimutan ko, ilang beses na ako nakabili ng hard hat. Kasi ang green ko kahapon, nakita ko yung DPWH sa bandang barangay Barrio 2 o Barrio 2 ng Marbel. Nakita ko sa gitna, may hinuhukay, may inaayos yung mga DPWH. May truck. Binigay ko yung aking green na berdeng kulay na safety hat. Binigay ko lang, hindi ko siya kilala. May number lang doon, yung number is 083. Number ng hospital namin. Siyempre may MD yan eh, MD sa likod, MD. Maraming meaning ang MD. Medyo dato. Ayan. So bagong attire natin. Kahapon kasi naka-block ako eh. Yan yung sa likod oh. Ewan ko, saan na yan? Naka-block, hindi makikita sa video eh. Oh. Salamat sa tindahan na yan. Kasi naghahanap ako ng orange. Ayun, mayroon ako doon green galing sa A Center Point. Oh, maganda yung may attire para medyo gwapo. Message ni Papabot ngayon. Walang kwenta. Unahin natin talaga ang Holy Bible. Pag hindi natin inuna yan at pinalitan natin demonyo, tingnan mo yung sa Aleppo, Syria, nagkagulo ha? Ang rebelde inatake si Assad. Si Assad partner ng Iran. Tapos ito namang Turkey, hindi ko alam kung sino tama, ha? O rebelde ba? Ayaw nila kay Assad. Grabe. Ngayon ang Syria naghihingi ng tulong sa Israel. Ang gulo, ang sigaw nila, to God be the glory. Grabe. Sir, Imam, Honorable, nabudol yata kayo ng religion nyo. Ang gulo-gulo nyo. Ngayong araw, December 4. December 5 ngayon. Puntahan nyo ang aking timeline. Sabi ko, no Christ, no peace. If there is no Christ, no peace. Nabudol kayo ng religion nyo eh. Pumapatay kayo doon, nagigira-gira kayo, sisigaw kayo ng to God be the glory. Mali! Mali! Ang background natin pala yan eh. Ang doon sa kanila, ang background nila, disyerto. Parang silang na-curse sila ng kanilang sitwasyon ha. Parang hindi sila love na love ni God. Bakit? Ang paligid mo bato. Anong makuha mo sa bato? Disyerto, buhangin. Dito tingnan mo, Pilipinas to, Coronadal City. Ayan palayan. Dito
Puro palay. Sa likod lang ng bahay namin. Amin to. Hindi akin. ang sa likod nila, sa background ng mga video, diserto, gusali, wala. Nalilito ang mga tao kung saan kukuha ng pagkain, kaya away-away, power struggle, ang tawag niyan, takeover. Grabe no, mag-manufacture kayo ng maraming armas. Ito lang wisdom ni Papa Bot, ha. Maraming armas, for what? Lumaki ako na I trusted God, I love Jesus Christ. Lumaki ako ng ganyan. Minsan pag may problema ako, bahala ka na Lord, bahala ka na sa akin. Pero despite binigyan niya ako ng mga sakit sa katawan, sinusitis, dental caries, hemorrhoids, ang dami kong operasyon, acid peptic disease, ulcer, ano pa mga, ang dami kong sakit. Di ba? Despite binigyan niya ako ng regalo, mayroon pa akong spinal injury. Herniated disc, 4 segment sa cervical, sa liig at sa lumbar. Grabe ang aking pinagdaanan. Talaga. Grabe. Despite nung araw, second year high school pa yung panganay ko. 1997 nung na-aksidente ako, nahulog ako na naglilinis ng aking mga kabinet. Nililigpit ko kasi graduating ako sa anesthesiology training sa Davao Medical Center. Nilalagay ko sa mga karton, nagliligpit nga eh. Nung pagbaba ko, umapak ako sa plastic chair na ang brand name is Sentinel. Binili ko sa Gaisano Ilustre. Nabutas bigla ang plastic chair. Ang puwet ko from 3 feet above the ground, ang puwet ko maybe is also 5 feet above the ground yata eh. Mas mataas pa sa height ko nung ang puwet ko, mas mataas pa sa height ko eh. Siguro mga I was 5 feet above or more above the ground. Ang puwet ko diretso sa sahig. Nako, nagka-slip disc ako. Kako Lord, ayaw ko mag-surrender dahil high school pa lang yung anak ko. Yung bunso ko, ano pa lang, 6 years old, hindi pa nga nag-grade 1 yata yun eh. So tinulungan ako ng Panginoon. At saka tinulungan ako ng environment. Tingnan mo to. Ayan o. Yan ang environment namin dito. Ayan. Yan ang mga tao niya nagpapakain sa amin dito. Walang gutom dito sa Pilipinas. Despite nagsusunog ng kilay, nagsusunog ng balat, kunti lang naman yan sa kanila, para lang siguro bawat sa kanila dyan 2, 4, 6, 7 sila, siguro 200 per head ang bayad sa kanila. Mga 1,500 lang ang magastos ng may-ari ng lupa para hindi tumubo yung grass. Ito may grass eh, hindi masyado. Marami kasing mga parang wild grass or perennial grass. Alisin yan para umaayos yung tubo ng palay. Walang gutom sa Pilipinas. Doon sa Middle East, they don't know where to get the food. Hindi pagyayabang. Nakikita ako pag nag-travel ako doon sa Northern Hemisphere ng mga 200 kilometers. Siguro mga 1,000 prime mover truck na malalaki ang makasalubong ko, naghahatid ng pagkain galing sa Southern America, from Middle America, dadaan ng North America papunta ng Canada. Walang pagkain doon. Ang isda namin na kinakain galing Jensen, marinated bangus. Nako, galing Pilipinas.
Ang pagkain doon galing Southeast Asia, Vietnam, China. Itong lupa ko, oh. Nilagyan ng septic tank ng kapitbahay. Oh, ito si ito. Magtanim tayo ng papaya. Sandali. Nako. Grabe ang lugar na yan sa Middle East. Kaya magulo. Parang they don't know where to go. Pero mabuti naman, maraming technology na umabot doon hanggat nakapaggawa ng missile, kung ano-anong mga armas pang digma. Nako. Yasan na. Ara Doribet? Mama mo? Ara si mami. Nag-text ko sa iya. May pahakwat ko sa imo, be. Ang kapayas. Kabalo na siya. Ara siya? Bet? Dr. Magan? Ipakwat ko tong kapayas ah. Nakuha ato na, kuhaan nyo na. Bahala na ka mo da magturo tanong-tanong. Ha? Bahala na ka mo da. Oh, si 1:1 lang ang partida tao eh. Murado mo. Hindi na problema nga ko gani. Problema naman. Ang tiya ko ni ginakuha niya nga ibaligya. Gambot. Ti baklon ko? Bakla, mahal-mahal man do. Pila? 3M daw. 3 million? Oo. Ah, hindi takon sila. Ano ni? Highway? Dito na yasa. Ang kapayas lang to. Ano na, dito na lang ta sa... Oh. Diba, doktor? Hindi, joke lang. Bisan pila lang akon da. Oo. Kung magtubo gid man siya, ibaligya mo na lang na sa mga customer mo kung hindi gani, libre papaya. Hindi ang ginakuhanan ko ba kay baligya iya, tapos paligyan niya daw ko diri without any money consideration. Ah, hay. Ate, bahala na ka mo da. Basta balik-balikan ko lang na kung narada siya eh. Doon ka na sayang man, kay damo ko to. Oo, paano ko lang ka, mister, kay bala mo nagabaha na dira. Ah, bahala na ka mo da. Kung magtubo siya, okay man. Iyakan niya lang. Kuhaan ko lang paso, later na lang. Oo. Ha? Salamat. Sige pa. God bless you. Thank you to. Masundo ako sa apo. Dito sa may milk. Ang Laika ba? Laika. Sa una. Oo, sige ah. Ayun, nahatid ng si Papa Bot planter. Hindi ako farmer. Actually, yung lupa na yan, kapundan yan, kapundan. Ito, ayan. Kapundan yan. Binigay sa mga settler, kasi kasin siya ng lolo ko eh, nung wala pa ang Second World War. Ang kapundan, first cousin ng Tianzon. Lolo ko Tianzon. Iyang kanto na yan, yan, hanggang doon na inangkin ng Valdez. Iniwan ng lola eh, namatay kasi si lolo. Yan, 12 hectares yan papunta doon sa provincial jail. Ito naman dito kapundan. Ayan. So 12 hectares ang binigay sa Tianzon. 12 hectares sa ito, kapundan niya no. Ayan oh. Itong na side kapundan, ito na side Tianzon. Oh. So 12 hectares dito, 12 hectares dito. Ngayon, namatay yung lulo ko 1950s yata. Iniwan din ng lola, pumunta ng Manila. Ito. Yan, Tianzon yan. Yan. Ang naglagay ng titulo, Valdez. Kasi may utang daw yung Tianzon kasi iniwan nga ng lola. O, kami naghihirap ngayon. Si ang Valdez yumaman. Ayan, Tianzon, ano yan?
Yan, Kapundan yan, Kapundan. Yan oh. May mga rice fields pa sila. Oo. Oh, nakuha nyo ang history ng Marbel? Oo. 12 hectares yan dito. Wala pang tao noon eh. Puro lang palayan to. Ayan, yan, Chanson. Dito sa kabila. Ayan, may mga palay pa oh, Kapundan oh. Ayan. Yun, dun sa dulo, yung pinasubdivide nila, pinakadulo ng 12 hectares. Binigay ng parents ko sa akin, naka-title. Yan, naka-title. Dahil binayaran ko ang utang nila. Hindi ko naman hiningi yun, binigay lang ng love ng parents. Ito, Chanson to. Oh, hanggang provincial jail. Oh, sana mayaman kami ngayon. Ayan, may mga palay pa na natitira. Oh. Yan ang history ng Marbel kasi noong Land of Promise, sandali baka nawala na ako. Yung Land of Promise, nag-invite sila ng mga settlers from Luzon, Visayas. Oh, pumunta dito kami, yung lolo ko, sa Mindanao. Binigyan kami ng doon sa city, doon sa Cordal City, sa Solweta, Abad Santos, binigyan kami ng isang 3,000 square meters yata bawat family, or I don't know, mga 2,000, hindi ko na alam. Ang natira ngayon 1,500 na lang eh. At saka coupled with that 2,000 square meters na property doon sa city, binigyan kami ng 12 hectares dito sa farm. Hanggang dito na, yan ang dulo, papunta na sa provincial jail. Hanggang doon, yun, balik doon. So ganun ang history ng mga settlers dito sa Marbel. Ganon. Nagkagulo dahil hindi kami hindi yumaman na Chanson. Daming hindi nakapag-aral. Oh. 10 sila magkapatid. Yung pinakabunso, pinaaral ni mama, pastor ngayon. Pastor, pero retired. Mga 80 plus na rin eh. Aking auntie. Mandioya. Nasa Lamyan, retired, husband niya pastor din. Yan ang history. Grabe ang Marbel talaga. Evolution of human, lahat-lahat. Development, infrastructure, development, lahat. Nandyan ang biyaya. Kuya, balikan mo yung ang essence ng pari. Pari ba yun? Priest. Sorry father father. Minsan naka-sideline ka sa aking mga vlog. Pero no matter what, sorry. Kasi gusto ko walang hypocrite. May pari or I don't know, priest ba yun? Or pastor ang sumulat ng Desiderata. Balikan mo go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. Mayroon pa doon na as far as possible. Sandali, jail to eh. Agi lang ko. Do mahuya man ko, do adlaw-adlaw ba. Do abuso na no. Ano pilido mo gani? Ano pilido mo? Ano pilido mo? Del Pilar ko. Del Pilar. Sige sir, thank you. Jail guard. Yung mga sumusulat ng Desiderata. Ang ganda. Basa. Memorize ko ng dati, mga 10 years ago or 20 years ago. Nakalimutan ko, matanda na eh. When I was 30 years old. Never compare yourself with others, for you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser person than yourself. Grabe, no? Ang wisdom ng tao talagang hindi mo ma-explain. All in all, nandito na lahat ang technologies. Advanced na lahat, and so the killing power of human destruction, mga armaments,
Grabe. Ano ang punot dulo niyan? Gustong mag-take over ang mga tao sa mundo. Ay, 11 na. 11 na. Then, nandiyan na yung prinsesa na apo. Gusto nilang i-take over. For what? Yung sinabi ko kanina, mag-umpisa tayo sa health. Pag hindi ka healthy, kahit na ibigay lahat ng mundo sa'yo, pag hindi ka healthy, yung gaganon ka, no, yung abno ka. So you're not grateful na binibigyan ka ng tamang pag-iisip, hindi mo ginagamit. See? Hindi siya maganda na hindi binabalik kay Hesukristo ang lahat ng binibigay niya maganda. Alam mo naman si Hesukristo yung aking pinaka-idol, no? Pinaka-best friend, pinaka-humble na tao yan na dumakad sa mundo. Ang pinakamaganda, katawan siya ng gumawa sa atin na Diyos. Katawan siya. Hindi mo na yan mabali, hindi mo na yan maalis sa history ng mundo. Nandyan na yan. Ayaw lang tanggapin ng mga tao eh. Kasi ang mga tao swapang makasarili. Gustong angkinin ang buong mundo dahil dyan. Kaswapangan, no? Greed. Oh. Dali dito muna tayo ha. Hindi pa tumawag yung yaya eh. Ganon, greed. Hindi ko maintindihan bakit magulo eh. Gustong angkinin ang buong mundo. Magpasalamat ka nga healthy ka eh. May pag-iisip ka, nakakita ka, nakakahawak ka ng armas. Armas, ano ba yan? Kahit na ano pang pinaka-advanced na armas sa kamay mo, pag kinuha ng God ang buhay mo, wala ka talaga. We are very much vulnerable to diseases, mga sakit sa katawan. Kaya ako, humility lang sa akin, humbleness lang. Pasalamat ka sa God na mayroon Diyos na nagbibigay pa ng hangin, nagpapatakbo pa ng iyong mga bituka. Normal ka. Tapos ito gira-gira. Ano ba? Walang gratefulness. Parang hindi natin kinikilala ang Diyos na lumikha sa atin. Para wala tayong Diyos. Oh. Naniwala kasi ako na may gumawa sa akin eh, aside from my parents. Gaya ng ginawa ko rin yung mga anak ko. Formula. Parang ang God talaga nagbibigay ng biyaya na magmo-multiply din ang genes mo. O, di ba? Hanggat ito nagsusundo ng apo. Ano na yan? Bonus to the jackpot. May apo. Ang pinaka mahirap sa atin eh, kasi tumatanda tayo, nagkakasakit tayo. And yet people are still struggling to what? For a living? Ang gira-gira ba? Is that for a living? For your baka lust of flesh? Kasi pag marami kang na-take over, marami kang alipin, marami kang babae, kung kayo ay lalaki, gusto mong tikman lahat ng babae. Parang the ulterior motive is very wrong. 'Di ba? Makamundo. Yan ang pinaka-term. Makamundo. Dapat tayo concentrate sa langit. Doon heavenward, hindi downward. Hindi tatagal ang mundo, chong, hindi. Kahit na sinong king na nagsasabi, this world is nothing. This life is just chasing the wind. Parang hinahabol mong hangin. Wala tayong papatutunguhan. Kaya go back to Christ. May Holy Bible naman.
magpaturo kayo sa mga evangelical preachers. Na kinakawawa nyo rin, pati si Jesucristo nga, God na yan kinakawawa nyo. Grabe, wala akong pinasaringan dito na religion kung gusto nyo, isa-isahin ko. Mali kasi, yung mga religion nyo kasi hipokrito. Hipokrito? Parang kayo lang talaga ang tama dahil may Diyos na kayo, may propeta na kayo. Hindi nyo ba alam na hindi maganda yung mga pinapakita? Mabuti pa si Jesus Christ, naghihirap, nagsasalita ng parable, hindi siya hambog, hindi siya nagsabi na I am God, you trust me. In fact, nung nakita niya yung nanay niya, nasa cross siya, naghihirap na siya, hindi niya na sinabi, Nay Mary, trust me, I am the God, I am the flesh of God. Hindi niya sinabi. Sila niya, behold your son. Behold your son. Yan ang pinaka grabe na illustration o parable ng behold your son, meaning ako yun, behold your son. Di ba? Grabe yun. Meaning parang you worship me, I am the God. Nandun na. Huwag niyo sabihin na si Jesus Christ magyabang pa Kaya lumabas sa Google ang term na moron. Huwag kang magpakamoron. Di ba? Bakit tagal naman ng yaya? Dali tatawagan natin yung yaya. Huwag kang magpakamoron. Kaya ito si Papa Bot episode December 5, 2024. Nandito ako sa nagsusundo ng apo. Ano sinabi ko kanina? Kung may apo ka na, bonus sa jackpot. Totoo. Grabe, pasalamat mo dyan. Tapos pag ito na. Nandito na. Naanaman ko diri pero wala pa ko ni tuyok. Sige, wala na kayo tuyok lang ko. Yeah, okay. Nandiyan na ang prinsesa ko nga po. Maglilima na to praise God. Nako. Happy si Mama Ace nito, yung aking wife. 4 na yung apo ko. Maya 5 na Grabe yung grasya ng Panginoon. Hindi ka pa magpapasalamat pag may ganun ka? You must be thankful for little things as long as it is from God. It is from God. Everything is from God. Agi lang ko. kada adlaw ko di agi ba? Gasundo sa ngapo. Grabe But despite mahirap ang Pilipinas, tingnan mo. Blessed na blessed tayo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na ito ang pinaka milk and honey na sinasabi the very promised land of God ang Philippines. Hindi ko na alam sa iba. Kasi kahit pa paano, grabe fertility ng soil, climate moderate, diba? Lahat halos nagkabuhol-buhol lang at nagka-problema dahil abuse of power. Kasi kung ibalik natin yung history ng Pilipinas during the time sa Marcos Sr., hindi ko pinapayagan yung abuse ng mga military. Hindi ko pinapayagan. Hindi fair, Hindi, maliit pa kasi ako Pero I think hindi fair yung ginawa na parang ganyan, tumagal, ganyan, hanggat hindi ko na alam kung ilan billion ng mga, hindi naman ninakaw yun, mga perks as president. Wag naman sana magmana itong Junior. In the name of the Father, of the Son.
and the son of the Cloban. Hoy, hindi nyo madala sa langit yan. Kung malangit kayo. Ito na ang prinsesa ko. Ito na. Dito na tayo. Magtatapos ang ating vlog. Oh. Ayan na. Ayan ang aking apo. Ayan, maraming Ayan. Wala, hindi nag-aayos ng parking tong mga. Ayan, balik tayo ha. Ayan na ang prinsesa. Kapabot is there, oh. Thank you, guard. Ah, bless. Bye. Thank you. Thank you. Bless. You have star? You have a star? May I see? Hello ka. Yeah. You have a star? May I see your star? You see, papabot. May I see your star? May? Wow, why? May? Because? I ubos my food. Oh, you ubos your food. Very good. Oh, baby. Dok, Dok, magpatapal daw sa nanay o tinapay bali 150 kay ito merinda sa Panday. Hindi ko kasabot magpalit kung tinapay. Oo. Kapit daw kapalit tinapay. Pwede ba daw patapal sa imo? Magpalit ka ron? Oo. Ano nga tinapay? Bisan ano lang, basta tag-size lang. Ati mo balik to sa downtown. Oo. Pwede sa Panchmada ba kay namit tinapay na ito. Dinita mo agi sa Bali 150 daw ang tinapay daw merinda sa Panday. kadata kadit. Oh, i-wrap up natin yung December 5, 2024. Oh, balik tayo sa mga stubborn, ha? Tama na yung stubbornness sa mga tao sana. Huwag yung bigyan ng halaga yung makamundo. Alam nyo naman na may susundin tayong batas. Batas ng langit. Batas ng lupa. Ayaw nyo. Ay, sabi ko stubborn. Oh, di ba? Pasalamat nga tayo na buhay tayo. May katawan tayong healthy. And yet you don't consider it as a gift from God. Oh, di ba? Wala eh. Hindi magandang ugali nyo, stubborn. Kung hindi makasalanan, huwag niyong ipairal yung mga wants and needs. Mga illegal mga gawain. Oh, nangangaral lang si Papa Bot dahil para tumahimik na ang mundo. Sa bagay, sino naman ako? Wala. Ito lang naman reflection ko eh. Namumuna, pinupuna lang yung hindi tama. So, tingnan mo to. Yan o. Grabe no. Oh, inayos na to eh. Oh, ngayon may construction ng kanal. So hindi nila tinitingnan kung naga-flow doon sa baba, doon. Wala palang kanal doon eh. How could you? Dapat pag may ginawa-gawa kayo, feasibility study muna. Sayang tong budget dito. Sayang yung budget. Oh. Pagdating dito sa dulo, wala palang kanal. Isang dangkal ang kanal. So, how could you drain? Oh, kaya doon sa dulo, doon. Ginagawa ang malaking kanal. See? Huli na ang lahat. Ang kontraktor naka-jackpot. Excited kayo eh. Pera, power.
recognition. Ano pang gusto nyo sa mundo? Sa inyo na lahat. Akala ko may God kayo. God, what kind of God is that? Warrior? Diba? Lust of flesh? Materialism? Wag na tayo maglukuhan. Dito na lang. Tapos na ating vlog. Okay, thank you for creating this message. Salamat naman sa wisdom. Kung ayaw nyo makinig sa akin, you have all the right to refuse. To deny, di ba? Yun lang, request ko lang. Magayos-ayos naman tayo. Hayaan mo na yung mukha. Pinakapangit nga na mukha ng tao, yung hubaran mo, picturean mo sarili mo, pangit tingnan eh. We are nobody. Ay, subukan mo ngayon. Humarap ka sa salamin, hubaran mo sarili mo, pangit eh. Di ba? We are just siguro clothed like a ship. Pero sa loob hindi tayo maganda tingnan. Temporary lang tong katawan na to. Sinabi ko na kanina, marami akong sakit. Maraming sakit na dinaramdam. Lalong-lalo na siguro kayo, marami din kayong mga karamdaman. Di ba? So, praying for good health na lang sa inyo, good life. Tsaka balik kayo kay Jesucristo. Lahat tayo will march, all of us, for Christ. We will march for Jesus Christ. Yun na lang. Pag wala kasing Kristo, wala, magulo. Ulitin ko, pag walang Kristo, magulo. Okay? Nag-intindihan tayo? Dito ng palasyo ko. Yung palasyo ko, Verde Sara. Kung pula yan, digong. Oh, God bless us all. Ito na yung aking palasyo. Mamais na naman ang ihatid natin. Busy si Papa Bot eh. God bless you and keep you. In Jesus' name, Amen. Yeah. Bye-bye. God bless you. Ito na. Mamais na naman. Gusto hatid.